sa tulong ng All the Answers. Anong hayop ang nakakatulog ng nakatayo? Gaano kalakas ang horsepower? Paano tumatakbo ang makina gamit ang usok? Bakit nag-iiba ang kulay ng dahon? True or false? Hindi kayang humiga ng mga kabayo. Kung akala nyo ay totoo to, nagkakamali kayo. Kayang humiga ng mga kabayo dahil meron lang silang 3 oras para pumigit kada araw, iniidip sila ng nakatayo. Kayang matulog ng mga kabayo ng nakatayo. Meron silang mga ligament, tendon at muscles na kayang i-lock ang kanilang mga binti sa posisyon para makapagpahinga sila ng hindi bumabagsak. Pag mas malalim ang tulog, dapat nakahiga. Dahil ang posisyon na ito ay nagpapabagal sa daloy ng dugo, sandali lang sila humiga. Sandali lang pala sila matulog. Maraming mga hayop tulad ng mga usa o mga elepante na ilang oras lang kung matulog sa gabi. Dahil ang mga hayop na ito ay kailangan laging palisto laban sa mga predator. Nakakita na ba kayo ng kabayong sumisipa? Ang bilis, no? Ang tawag dyan ay reflex. Kaya nilang sumipa sa loob ng 0.3 seconds mula sa pagkakatayo ng diretsyo. Ang reaksyon ng tao ay 1.6 seconds. 5 times na mas mabagal kaysa sa kabayo. Ang katawan ng kabayo ay kayang kumilos agad, lalo na sa panganib. Ang kanilang tainga ay may 10 muscles kumpara sa tao na may 3. Dahil dito, kaya nilang paikutin ang kanilang mga tainga ng 180 degrees at igalaw nang sa direksyon ng tunog. Bukod sa malakas na paningin, ang mga kabayo ay may malawak na paningin. Ang mga mata sa gilid ng kanilang ulo ay nagbibigay sa kanila ng halos 360 degree na panoramic view. 10,000 years ago, biglang nawala ang mga kabayo sa North America. Ayon sa mga scientists, ang posibleng dahilan nito ay ang pagbago ng klima at ang pagdating ng mga tao. Wala nang kabayo doon? Ngayon, ang mga wild Mustang na gumagala doon ay mga descendant ng domesticated horses mula sa mga Spanish explorers. Technically, sila ay feral. Halos 70,000 na wild Mustang ang meron sa US. Dumami na sila! Yay! Ang isang feral animal ay hayop na domesticated na nakawala. Ang mga kabayo ay unang inaamo mga 6,000 years ago sa China. Ginamit sila sa transportasyon, trabaho at gera. Naging mas malapit sila sa mga tao bilang mga alaga at atleta dahil matatalino at madaling pagtulungan. May iba't ibang laki ang mga kabayo. Mula sa 2,000 pound, 6 feet na draft horse tulad ng Clydesdales, hanggang sa mabalahibong 800 pound na Shetland ponies. May halos 400 na uri ng mga kabayong domesticated. Ang iba't ibang breed ay may iba't ibang skill sets. Ang mga thoroughbred ay pangkarera. Ang mga quarter horse ay kasama ng mga cowboys.
At ang mga lipid sands ay kilala sa fancy footwork. Nakakabilib talaga ang mga kabayo. Tumulong sila sa maagang paglalakbay at trabaho sa bukid. Sa mga unang araw ng sibilisasyon hanggang sa 18th century, nakatulong sila para mapagaan ang ating Sino ang nakaimbento at nagpakalat ng term na horsepower? A. Benjamin Franklin, B. James Watt, or C. Thomas Newcomen? Sino ang nakaimbento at nagpakalat ng term na horsepower? A. Benjamin Franklin, B. James Watt, or C. Thomas Newcomen? Ang horsepower ay idea ng taong na-credit sa pag-imbento ng modernong steam engine. B. James Watt. Para maipaliwanag ang kanyang bagong makinarya sa mga tao, naisip ni Watt na gumamit ng pamilyar sa kanila, kabayo. Ang isang unit ng horsepower ay katumbas ng dami ng trabahong kayang gawin ng isang kabayo sa isang araw. Ang isang unit ay nasa 746 watts. Sa sukat na to, ang mga tao ay may 0.1 horsepower. Ang maliit na motor ay may 10 horsepower at ang jet engine ay may 1,000 horsepower. Kung mas maraming horsepower ang isang makina, ay mas malakas ito. Mas mataas na horsepower, mas tumutulong sa acceleration ng kotse at kakayahang humila. Yun lang, mas maraming gasolina ang nagagamit. I believe. Si James Watt ay kilala din sa pag-imbento ng steam engine. Ano po yung steam engine? Kung nagpakulo ka ng tubig sa takore, ito yung usok na sumisingaw at nagpapasipol dito. Yung mainit na usok ang ginagamit para magpatakbo ng engine o makina. Now I know! Mga piston engine ang unang gumamit ng steam. Init galing sa apoy mula sa uling, kahoy o gas at sa tabi nito ay isang tangke ng tubig. Habang kumukulo ang tubig, ay sumisingaw ito. Ang steam, tulad ng sa takore, ay dumadaan sa cylinder at itinutulak ang piston para gumagalaw. Ang mga piston ay nakakabit sa mga rod na pwedeng ikabit sa mga gulong o gear. Una itong ginamit sa pagmimina at pagpapatakbo ng mga makina sa mga pabrika. Di nagtagal ay ginawang mas maliit at mas malakas ang engines para magamit sa mga tren, bangka at kotse. Ang imbensyon ng steam engine ni Watt ang isa sa nagsimula ng Industrial Revolution. Natabunan man ito ng mas makabagong teknolohiya, ginagamit pa rin sila ngayon. Hindi nga lang piston ang ginagamit sa modernong steam engine, kundi mga spinning turbines na makikita ito sa mga generator ng power plant at din sa ilang mga barko. Talagang pangmatagalan ang imbensyon nito. Ang dahon ay naging pula dahil dilaw ay maki at tila. Ba't nga ba nagbabago ang kulay ng mga dahon? Mas nakikita ko kasi na naging iba ang kulay ng dahon sa mga punong nasa malalamig na bansa, lalo na tuwing autumn o taglagas. Ang mga puno tulad ng oak, maple, dogwood, aspen at sumac ay tinatawag na deciduous trees o seasonal trees. Ang mga coniferous tree, kilala bilang evergreen, ay may mga karayom sa halip ng mga dahon. Ang mga ito ay hindi nagbabago ng kulay o tulog sa mga buwan ng pandalig, di tulad ng mga deciduous trees. Sisa din proteksyon ang makapal na wax at resin sa mga karayom pagdating ng taglamig. Sa parehong dahon at karayom ang gagaling ng energy ng puno. Pero bakit ang kulay berde? Ito ba ay dahil sa A. Sunlight, B. Chlorophyll, or C. Blood cells? Ang sagot ay chlorophyll. Ang
chlorophyll ay importante sa proseso ng photosynthesis. Ito ang nag-absorb ng energy galing sa araw at binabago ito kasama ng carbon dioxide at tubig para maging starch at asukal na pagkain ng puno. Kung walang mga dahon o karayom, ang puno ay walang paraan para makagawa ng pagkain at mamamatay ito. Pero hindi ibig sabihin na mamamatay ang puno kapag nalagas ang mga dahon nito. Muling tutubo ang mga dahon nito sa spring o tagsibol. Kapag nahulog ang mga dahon sa autumn o taglagas, ang puno ay hindi na makakagawa ng pagkain at matutulog ito hanggang sa muling umigit ang panahon. Parang hibernation ng oso kapag taglamig. Ganun din ang mga puno. Malaki ang ginagampanan ng lagay ng panahon sa paglalagas ng dahon ng puno. Sa Northern United States ay mas maiksi ang umaga. Ibig sabihin, mas konting sikat ng araw at mas malamig na temperatura. Dahil ang mga dahon ay madaling masira tulad ng mga tumigas na karayom, kailangan matulog ng mga puno. Ang tubig ay nag-expand kapag naging yelo at ang expansion na yon ay sumisira sa cell ng dahon. Ang mga nasirang dahon ay pwedeng maging sanhi ng sakit ng puno. Sa pamamagitan ng pagbagsak ng mga dahon, naprotektahan ng puno ang sarili nito sa winter o taglamig. Tawag sa proseso ito ay abscission. Kaya masasabing ang paglagas ng dahon ng puno ay isang defense mechanism. Pero bakit po nag-iiba ang kulay ng dahon? Kapag taglamig, maiksi ang oras ng sikat ng araw kaya nasisira ang chlorophyll at nagre-react ang mga dilaw at orange na pigment mula sa carotenes. Ito yung dahilan bakit orange ang carrot at pink ang flamingos. Lumalabas din ang xanthophyll o yellow pigments. Dahil sa chlorophyll, mas karaniwang green ang dahon. Pero pag naubos ito, lumalabas ang ibang kulay. Chemical change ang dahilan kung bakit may dark red at purple na dahon. Ang mga asukal sa dahon ay gumagawa ng mga darker pigment na tinatawag na anthocyanin. Ang oak at dogwood, parehong puno na may matingkad na pulang dahon. Kung gaano katingkad at kung gaano kabilis magbago ang kulay ay depende sa panahon. Pag may araw at malamig ang panahon, karaniwang nagpapalit ng kulay ng mga dahon. Kapag maulap, hindi tumitingkad masyado ang mga dahon. Kapag tumigil ang photosynthesis ng puno, sinisipsip ng mga sanga ang natitirang pagkain sa mga dahon bago ito gumawa ng special cell layer sa pagitan ng sanga at tangkay. Ang abscission layer na ito ang pumuputol sa tissue ng dahon. Sinasara nito ang tangkay kung saan natanggal ang dahon at nag-iwan ng peklat. Ito ay parte ng life cycle ng puno. Ang mga nalagas na dahon ay nagbibigay daan sa mga bagong sisibol. Maswerte tayong masaksihan ang natural na ganda ng kalikasan. I believe!